ikinagulat ng sambayanang Pilipino at sa mga nag-aabang nito sa mga kasong pananabotahe sa administrasyong ito laban kay ex-Congressman Teves. Multiple murder ang naganap sa Negros Oriental, ang pagkamatay ng dating gobernador na si Ruel Digamo. Isa na dito si Janice Digamo, ang asawa ng namayapang gobernador na si Governor Ruel Digamo, na isa sa nag-aabang at atat na atat upang maipakulong si Teves sa mga aligasyong ibinato laban kay ex-Congressman Teves na hindi pa ito napapatunayan. Ay convicted na ayon sa kanilang mga batas at kamay. Ngunit hindi napaghandaan ng lahat kung gaano kagaling ang legal counsel ni ex-Congressman Teves na gamit ang impluensya at puwersa sa kampo ni Teves para makapaghanap ng solusyon para hindi nila tuluyang mapauwi at litisin nila ito nang basta na lamang dahil Chuck ay may nag-aabang nito na nanggagalaiti sa galit sa pagsisiwalat ni ex-Congressman Teves na ang kasalukuyang Pangulo ay isang bangag o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang buong akala nila ay dire-diretso na itong maibalik sa Pilipinas ang dating kongresista na si Arnolfo Teves upang kakaharapin ang mga pananabutahe o mga pekeng aligasyon. Maparaan ang kampo ni Teves kung paano ito may panalo at mailigtas sa sentensya sa legal na pamaraan dahil ito ay karapatan ng isang taong akusado. Muling nag-apply sa Timor-Leste ng political asylum si ex-Congressman Teves para maiwasan ang pagkakulong sa kanya dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa signatory under UN Declaration of Human Rights ayon pa sa abogado ni ex-Congressman Teves na si Atty. Topacio. Ayon sa nakasaad sa international law na kapag ang isang individual na hindi sumang-ayon sa kanyang gobyerno ay subject for international law political persecution na maging depensa sa kampo ni Teves. Ayon pa sa nakasaad sa international law upang makapaghain ng request sa United Nations Human Rights Council, what they need to do is to show and to prove that there was a violation happen against human rights sa nasasakdal na si ex-Congressman Teves. Pero syempre sa kampo ng administrasyon ay hindi ito katanggap-tanggap. Ayon sa spokesperson nilang si Clavano sa pagkawala o pagkamatay ni Governor Ruel Digamo. Ayon sa sapilitang iginiit nila ito laban sa dating kongresista na hindi pa ito napapatunayan. Ang pagtulong ng Timor-Leste ay ikinagulat ng karamihan sa kampo syempre ng administrasyon at sa mayora ng Negros Oriental na si Janice Digamo at hindi nila ito napaghandaan at manatili pa ito sa kustodiya ng Timor-Leste ayon kay Atty. Topacio. At kapag ito ay mapatunayan ng gobyerno ng Timor-Leste that all were just falsificated, ay manatili na itong manirahan sa Timor-Leste. Kaya nagpahayag ng pagkadismaya ang kampo ng administrasyong ito. So fast forward, pag-landing natin 2 hours after, tatlong oras, sinabi na sa amin na nahuli na Congressman Teves. Inantay namin nung hapon na yon na magkaroon kami ng pagkakataon na ma-verify for ourselves kung si Congressman Teves nga yung nahuli. Sabi namin kung makakuha man na kami ng picture, proof of life na si Congressman Teves. Medyo mahirap ang naging proseso nung araw na yung first day na yun. Akala namin bigay na yung opportunity na makuha ng picture, hindi. So nag-isip kami kung ano ang next move natin. So, maraming ganong challenges na medyo sa tingin namin nahirap. So natapos yung araw, gano'n na lang, kinabukasan. Attempt uli, mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. Nagpasalamat kami. Tinanggap kami. Kinausap kami ng mga siguro mahigit more or less mga 1 hour. Alas 12 ng second day, 22. At sinabi namin we extend the gratitude of the Filipino nation, our President, our Secretary of Justice, and our agency in acting swiftly in effecting the arrest of Congressman Teves. But we have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta.
may we be allowed to take the photographs of Congressman Teves so that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Teves. Sabi niya, I will call Director Montero after you leave. So hindi na kami nagtagal, humingi kami ng opportunity na makakuha ng litrato and oblige naman kami ni President Horta. Masaya na kami, umalis na kami ng palasyo, pumunta na ulit kami doon sa kanilang Interpol office at kinausap ulit namin yung director nila, si Dr. Brito. Sabi niya, in-explain niya, ganito ang proseso sa kanila, medyo mahirap. Tapos ipipresent si Congressman Teves sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi ito ang proseso. Ganun daw ang proseso sa Timor. Kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na may balik si Congressman Teves dito. Yun, mahabang oras uli ang balitaktakan doon. Very challenging. Talagang ayaw. Nung ayaw kami bigyan ng ganun, pagkakataon kasi may taong pinasok kami doon sa isang kwarto, may taong nasa selda, kaya lang nakadapa naman. Nakadapa, sombrero, hindi mo kilala talaga. Sabi namin, we will not be contented with that. We cannot take a photo and bring that to the Philippines and report that this is Congressman Teves. Siyempre naman sa kampo ni Teves, hindi sila papayag na bibit-bitin pabalik ng Pilipinas. Na hindi ito ipinaglalaban o walang labanan na mangyari. Ganyan kagaling si Atty. Topacio. At aniya, kinuha na ang pinakamagaling na abogado ng Timor-Leste na dating Minister of Justice na si Tiago Amaral Sarmiento, dating Prosecutor General ng Timor-Leste na si Jose Jimenez, na ex-Congressman Teves upang ipagtanggol at hindi maibalik sa kamay ang batas ng kasalukuyang administrasyon. Po ba nakausap ang inyong kliyente sa Timor-Leste matapos yung kanyang pagkakaaresto? Opo, nakakausap ko naman po, lalo na yung kanyang legal team. At yun nga po, unang-una, natatawa nga ako doon sa unang pahayag ng ating NBI team na wala daw silang pakialam doon sa political asylum o anong proseso, only for them to backtrack at sinasabing gagalangin nilang proseso. Kasi alam niyo po, hindi naman pag sinabi nilang deportation, deportation na ang gagawin ng pamahalaan ng Timor-Leste sapagkat they are dealing with a sovereign state, so they have to follow the process of the government of Timor-Leste. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung naging dealing kung meron man si former Congressman Teves matapos siyang maaresto? Tuloy-tuloy po ang kanyang hearing. Actually, nung Sabado po, ay kahit Sabado ay nagkaroon ng hearing, wala lang po kahapon, ngunit ngayon ay tuloy na po ang hearing niya at doon po after mga 15 days or so, depende sa takbo ng hearing ay malalaman po kung anong disposition kay Congressman Teves sapagkat ang klaro po dyan ay walang nilabag na batas si Congressman Teves sa Timor-Leste at ang kanyang pagkakustudiya ay dahil lamang sa request ng ating pamahalaan. Attorney, una nyo nasabi dati na yung red notice list, hindi otomatiko na arrest warrant, pero ito po, na-arresto na yun yung kliyente. Ano po ang reaksyon nyo roon? Ang sinasabi ko, hindi porket pina-arresto mo ay aarestuhin. Depende pa rin sa proseso noong pamahalaan. Katulad nga nito, di ba, inigit nila nung hat-lahat sila, na deportation, kaya isasaman na nila, etc., etc., natataranta silang pumunta roon, hindi naman nila naisama kasi nga, request lang po yun. Kasi naman yung pamahalaan natin, mga abogado pa namang ito, na alam naman nila yung constitutional presumption of innocence na meron din sa Timor-Leste, tira, terrorista, justice has been served, justice has been served, preliminary step lang, patunayan nyo muna dito sa Pilipinas na may kasalanan. Wala na nga ako witnesses nag-recant ng lahat pero sasabi nila. In any case, ang sabi po ng NBI kasi importante na aresto na siya at nasa kustodiyan ng mga otoridad sa Timor-Leste. Anyway, isang option po ninyo ay yung inyong muling paghingi ng political asylum. Una na kayo humingi noon, na-deny, nag-appeal kayo, na-deny din. Meron po ba kayong bagong argument para mapagbigyan yung inyong kahilingan? Meron pong ginagawang mga hakbang yung aming mga abogado sa Timor-Leste. Sapagkat sa ngayon po, now that it is before the courts, ay tuloy-tuloy na po yung proseso at this will be subject to processes at everything is on the table. Whether
asylum o safe refuge o yung hinihiling ng ating gobyerno na ma-repatriate, everything is on the table. Okay. Kaya nga sinasabi ko, ay huwag nilang ituring na achievement to kasi talagang proseso yan, Interpol yan, kahit alimangong bato, kayang pa-aresto ang sino man sa Timor-Leste na miyembro ng ng Interpol. So, parang it's a big deal for them, may proseso pa rin po yan. So, they should not be gloating because lahat pa, even if maibalik nila yan sa Pilipinas, may trial pa rin po tayo rito. Ano po mangyayari kapag natapos ang extended 15-day detention para sa pagdinig sa kanyang kaso? Magka-decide po yung korte sa Timor-Leste whether to allow him to stay, under what conditions, whether he will be returned to the country and on what grounds. Kasi marami po yan. As I said, everything now is in the air, everything is on the table. So malalaman po natin yan. Napaka-precipitate naman noong mga sinasabi nga nila. They should wait for the legal process. Respetuhin nila yung sovereignty ng Timor-Leste at huwag nilang pangungunahan. Tulad yan, deportation daw. Wala, hindi naman na-deport siya ngayon. Di kengkoy sila na. Nakapanayam din po natin dito sa nitong Biyernes, sa Balitang Hali, ang byuda ni Governor Ruel Digamo na si Pamplona Mayor Janice Digamo. Sabi niyo, and I quote, "I think it would be enough for us to be able to see him in jail." Ano po masasabi niyo rito? Kasi nga, hindi naman sila out for justice. Hindi sila interesado kung guilty nga or innocent. Gusto lang nila, for political reasons, makulong si Representative Teves, mapahiya. Bakit ayaw nilang galangin ang proseso? Hindi naman sila ang hukuman Tingnan natin, kasi kasama Rafi, I've been in this situation so many times before. Pangulong Era, yung tax case, yung kay Jimmy Paule, sa fertilizer funds scam, kay Pangulong Arroyo, in the end, di ba, na-absuelto silang lahat. So, it's premature nga ang sinakasabi ko. Ngayon, kung gusto na nilang makita sa jail, kaligayahan na nila yun, huwag na namin basagin ang trip. Kung yun lang ang kaya nilang gawin, hayaan na sila. Maggating lang. Opo, sabi niyo nga po, everything is on the table. Of course, kasama rito yung pagpunta niya eventually dito sa Pilipinas kapag siya na-repatriate. Pinag-aandaan niyo na po ba yun? Anong sabi niya? Anong usapan niyo rito? Well, we are ready for anything. Kahit naman ibalik siya sa Pilipinas at magkakaroon pa naman ng trial. So, let's see kung anong magiging ebidensya. So, what I'm saying is it's a long, drawn-out process. Kasi lahat ng tao naman, kay congressman, kay senador, kay pangkaraniwang tao, entitled naman na may hearing. So, wag natin i-judge. Kaya ang sinasabi ko, nakakatawa itong mga nasa gobyerno natin, abogado pa naman, alam naman nila yung constitutional presumption of innocence, tira ng tira baka yan, silang mapahiya. Sige po, abangan po natin ang susunod na kabanata dyan. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng